Papunta na kami ngayon doon sa dati namin tinitindahan. Dito na kami sa may Litex. May mga ilang pinya kasi kami na-harvest sa Tagaytay. Ayun, sabi linggo-linggo daw kami mag-harvest. Kaya eto, ayun, titinda namin siya ngayon. So, papunta kami doon sa dati namin tinitindahan kasi marami doon nagja-jogging. So, konti lang naman yung dala namin, nasa more or less 150 pieces. So, sana ma-sold out namin ng mabilisan para makaakyat agad kami sa Tagaytay. Ayan, biyahe lang kami. Medyo madilim pa, hindi pa natin makita. Pero dito na kami sa area. Ay, mag-set up na kami ng yan sa pwesto namin. Nasaan din sa plastic ko? Ay, doon. Dito na lang kami. Dito kami sa ilalim ng puno. Dilim pa eh. Ang dami na guys nagja-jogging. So sila yung mga target natin na customer. Normally bumibili sila pag maliwanag na. Deakit ka na, tas abot mo sa akin. Nag-start na kasi ako na magtumbok. Ito, meron pa dito. Oo. Hindi sa akin yan yung ginamit ko kanina. Si-set up na kami. Sige. Ito. Pwede na to 70. 70. Nakakamata ko lahat naman. Oo. Ayan, nag-ano na kami ng ayan. Sorting kami. Ayan. May malalaki pa rin naman pala, pero parang konti na lang. Hindi na siya ganun kadami. 30 plus yun. Yan, balik na rin natin para ano. Yan. Pag maliwanag na guys, dun na maraming mag-i-inquire. Ayan, dito. Sige de, ano yung mo lang dyan? Paparesan ko yan. Yung kahit papaano lumiliwanag na ng konti. Ito, pwede ito sa tingin natin. Ayun, pwede ito sa 50. Ay, hindi. Ganito yan. Yan yung pwede kong ipares. Ayan. Sa 3,100. Ayan. Ito yung ating 3,100. Tapos dito 70 isa. Ito. Ayan. Ito. Sa mga 3,100 mo. Sige, lapag mo dyan. Ako na magbuo. Maglagay na kaya ako dito. Kakabit ng tarpaulin. 31 po, nandito kami. 31 ng December. Kaya punta tayo dito. Ang ganda kasi ng bulaklak. Kumpulan. Ayan na, naglalaga siya. Tapos, daming bulaklak. Ang ganda as. Ang dami na naglalakad. Dahil si Dahan doon kami nakapwesto. Pinya kayo dyan. Pinya ng Tagaytay. Ayan guys, nakarami na akong binalatan. Ang hirap kasi mag-clip kapag ongoing yung pagbabalat. Wala akong dalang tripod, tsaka hindi siya safe dito sa lugar na to na mag-iiwan ka ng mga gamit or anything. Kasi kapag nakaligtaan mo siya or hindi mo na malayan, tas may dumaan, kukunin. So baka mamaya makuha yung ginagamit kong camera na pang vlog. So eto na lang yung mga natira namin ng mga pinya. Sir.
So, eto pa yung bagong ano ni Daddy na tatlo 100. Ang benta ng tatlo 100 namin. Ayun, kanina dahil ko binalata, no? Ayun, halos mapuno ko na yung ano, isang plastic nun. Tapos si Daddy, unti-unti siya naglilinis kasi iiwanan namin ang area na malinis. Tapos, eto, meron pa kaming natitirang ano, 70. Ayan. Tapos, eto pa. Ayan na lang. Kanina, nung madilim-dilim pa, medyo mataas pa yung tumpok niya. Eto guys, hindi na to kasi, ano siya, reject. Ano talaga, malalalim yung butas. Ayan guys, halos kakatapos lang namin. Bale, ano, sold out naman. Mga ilang peraso yun? Magbibilang pala ako ngayon ng pera para alam natin kung magkano ang kinita natin ngayon. Actually, ano na lang to guys, tubo na lang namin to. Kasi nung December tsaka January na nagtinda kami, na return of investment na kami doon. ROI na kami doon. So, ibig sabihin, yung pinuhunan namin, nakuha na namin. So, lahat ng binibenta namin ngayon, eto literal, fruit of labor na to, tubo na to. So, may mga dala kami more or less, konti lang to, mga 150 pieces. Pero, yun, bilangin natin ngayon. Tapos, after neto, diretso kami ng Tagaytay, pero dadaanan ko lang yung pamangkin ko sa Palma, kasi sasama namin sa Tagaytay. Tapos, dadaan kami sa bahay, susunduin namin yung mga bata. Tapos, yun, diretso na kami pa Tagaytay. So, magka-count lang ako kung magkano yung kinita natin. Ito guys, ayusin ko lang. Ayan, kasi yun, pag nandun ka na kasi sa moment na nagbibenta ka, ang nangyayari, ano, suksok na lang talaga ng suksok. Suksok, hugot. Kaya ganyan ang gulo-gulo. Kaya ayusin ko muna ito. Tsaka pag nagsabay-sabay kasi yung mga bumibili, basta't lumiwanag na kasi. Pumatak na yung, ano, basta lumiwanag na siya. Kitang-kita na ng mga tao yung pinya. Tsaka naaamoy, di ba de? Ang layo pa lang, naaamoy na nila, tamis-tamis daw. So, kapag ganon, ano, nakakatulong yung aroma ng pinya, yung amoy ng pinya sa panghatak ng mga customer, naaamoy nila. So, kahit minsan hindi ka na mag-alok na pinya po, may kusa ng lalapit kasi naaamoy nila. So, yun, kaya ano pa lang, 8 AM pa lang, umalis kami kanina ng 5 AM sa bahay. So, 8 AM, ano, pauwi na kami. So, mga 7:30 kanina, tapos na, na-sold out na namin yung mga pinya. Ayan, 8:03. Natagalan lang kami kasi naglinis pa kami dun sa area, tsaka ano, iniiwan kasi namin yung area na malinis. Tapos, meron kasi dun cute na giant poodle na yung kwento-kwento pa namin yung may-ari. Kaya, ayun, kumain din ng ilang minutes. Pero kanina pa kami 7:30 na tapos magtinda. So, ito na guys, nahalo ko na, inano ko na, may coins dito, tapos, ayan, may papel tayo. Bale, tinanggal ko na yung 3.5 na ginawa naming panukle. Ano to, ito talaga yan, mga barya yan. Pero yan, binuo ko na yan, yung 3.5 na ginamit namin. 3.5 yun na worth na tago 150s, mga ganon. So, ang total na nabenta namin sa 150 pieces, more or less, 5,100 pesos. So, ito yun. So, ayan, lahat yung kinita namin sa pagtitinda ng pinya. Para sa ngayong week na to, kasi next week meron ulit. Bale, nag-harvest lang kami ng pinya every time na may nahihinog, kasi para matamis talaga hinog sa puno. Tsaka dun kami binabalik-balikan ng customer namin, yung iba dun kasi suki na namin, natandaan kami. So alam nila, subok na nila yung pinya namin, matamis talaga. So kaya kapag ano, hindi pa hinog talaga, hindi namin pinipilit, hindi namin hina-harvest. So ngayon, dun sa mga natira na ha-harvestan pa namin, every week na yung magiging schedule namin. Bale, ano yun, next Saturday, ang target na ma-harvest namin, more or less, nasa 300 pieces. Tapos, hanggang ano yun, maubos, pakonti ng pakonti. Basta weekly, pwedeng 300, pwedeng 200, 250, ganun. Basta makapag-harvest na kami ng ganun kadaming peraso, ang gagawin na namin dyan, ayun, kumalog. Ayun, basta maka-harvest na kami ng ganong kadami, ang gagawin na namin dyan, bibenta na namin kaagad. Tsaka kasi hindi rin pwedeng patagalin yung pinya kasi tuloy-tuloy siyang nahihinog.
So, dito sa pagbibenta namin ng pinya na to, yun, ine-enjoy na namin yung fruit of labor. Tapos, ayan, after namin maubos lahat ng pinya, magtatanim kami ulit para sa next year naman. So, ang target date namin ng pagtatanim is month of, kailan tayo magtatanim? September, October? Bare months. Oo, basta bare months. Kasi para saktong 1 year, makapag-harvest kami ulit. Ano siya? Tatama ng December. Kasi para ayun, mas taas kasi ang presyo. Maganda ang presyohan pag December kami magbebenta hanggang January. So, nabibenta namin siya sa magandang presyo. Kaya, yun yung target ng pagtatanim namin. So, yun lang yung vlog natin para dito sa aming pagpipinya. So, okay naman. Kumikita naman talaga. Yun nga lang medyo matagal. Maghihintay ka talaga ng 1 taon. Kaya, kung ito yung gagawin mo talaga na pinakahanap buhay, ang maganda dito, maghahango ka. Pero kasi hindi kami humahango para kabisado namin yung namin, yung binibenta namin na talagang hindi siya hinog sa pilit. Kasi kami hinihintay talaga namin mahinog siya sa puno. So, yun. Basta't wag lang to yung pinaka main source of income mo, kumbaga additional lang to, okay to, malaking tulong to. Yun. So, yun, okay na. Babiyahin na kami papuntang Tagaytay, pero ngayon nandito na kami sa may Santa Lucia. Susunduin na namin yung pamangkin namin, tapos punta kami kay tatay.